Ginagawa sa akin ang kapatid ng amo kong babae, kaya may ginawa din ako na lubhang ikinatakot ng lalaki. Magandang araw, Ma'am Rocky, at sa lahat ng mga followers mo. Ako nga pala si Amelin, 25 years old, married at may isang anak. Kasalukuyan akong nandito sa Middle East at nagwo-work bilang isang kasambahay. Gusto ko lang po sanang mag-rant ng sama ng loob at humingi na din ng advice mula sa iyong mga tagapakinig dahil natatakot na talaga ako sa kapatid ng amo kong babae. Tuwing pumupunta kami sa bahay ng amo kong babae, palagi akong ginagawaan ng masama ng kapatid niyang lalaki. Hindi ko alam kung paano ko po sasabihin sa amo ko na binabastos ako ng kapatid niya. Kasi baka pag magsabi ako, baka baliktarin pa niya ng sitwasyon at palabasin na inakit ko yung kapatid niyang lalaki. Kapag nandun kami sa bahay na yon, lagi akong kino-corner nung kapatid ng amo ko, lalo na sa kusina. At kapag na-corner na niya ako, bigla na lang niyang hahawakan ang mga dibdib ko. Puwet at maging harapan ko, di ako makapanlaban kasi tinatakot niya ako na isusumbong daw niya ako sa ate niya na inakit ko siya at pwede daw nila akong ipakulong. Takot na takot ako, Ma'am Rocky, kasi hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Malapit na ako umuwi at ayaw kong makulong. Bawal ako gumamit ng cellphone during work kasi magbabantay ako sa 3 bata na maliliit pa. Nangyari lang naman ito simula noong magkaaway ang mga ko kasi yung babae kung amo nakikipagkita sa kalaguyo niya at nung malaman yun ng asawa niya agad kaming umuwi sa bahay ng mga magulang niya at dun nga nakatira yung kapatid na lalaki ng amo kung babae, binata pa yun at mahilig magpagimik sa bahay nila. Minsan nga naamuyan ko pa yung tambayan nila ng amoy ng ipinagbabawal na gamot nung minsang pinaglinis nila ako. Nagtry ako magsumbong sa amo kung lalaki tungkol sa ginagawa sa akin ng kapatid ng amo kong babae. Kaya kinuha niya kami ulit pero hindi kasama ang amo kong babae, yung mga bata lang at ako. Pero hindi pumayag ang amo kung babae dapat daw kasama siya. Nag-usap sila ng amo ko sa loob ng room kaya di ko na alam kung ano na nangyari. After noon, hindi din nanalo ang amo kong lalaki at naiwan kami ulit dun sa bahay ng amo kong babae. Sabi lang ng amo kong lalaki, kapag daw ginawa ulit yun ng kapatid ni Madam, tawagan ko daw siya mismo ang marereport sa pulis. Isang araw naghuhugas ako ng pinggan sa kusina, nagulat na lang ako na may parang kumakaluskos sa may bandang likuran ko, yung kapatid ulit ni Madam na lalaki. Tinututok niya sa paring puwitan ko yung manoy niya. Ramdam ko yung tigas nun kaya kinabahan na naman ako. Unti-unti na din niyang ibinababa yung pang-ibaba kong uniform. Doon na ako na alarma, kaya wala sa loob ko na nakuha ko agad yung kutsilyo at itinutok ko sa braso ko. Bakit sa braso ko instead na sa kanya? May isa kasing Pinay na nakaapagsabi sa akin na takot sila sa dugo. Kapag ipinakita ko daw na tatangkain, kung maglaslas matatakot sila, kaya yun ang ginawa ko. Awa ng Diyos, effective yun, at napaurong siya. Kita ko yung pamumulta niya lalo na nung sinabi kong hihiwain ko ang pulso ko kapag hindi siya umalis. Alam mo, Ma'am Rocky, sa nangyaring iyon, napaisip ako na kahit pala nasa loob ka ng bahay mapapahamak at mapapahamak ka pa rin. Na ang akala ko noon na delikado kapag sa labas ka nagwo-work kasi maraming masamang loob na nagkalat sa labas. Pero sa nangyari sa akin, mas nakakatakot ang mga tao sa loob, lalo na kung wala kang gagawin para mapigilan yun. Sa ngayon, nagbibilang na lang ako ng araw ng flight ko pa uwi sa Pinas. Salamat na lang talaga sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. At para sa lahat ng mga kapwa ko, OFW, na nagwo-work, bilang kasambahay kung sakali man na may ganito kayong pinagdadaanan, gawin niyo lang yung ginawa ko, ipakita niyo na hindi kayo natatakot. Dahil ang totoo, mas takot sila kapag lumalaban ang katulong. Maraming salamat po, Ma'am Rocky, sa pagbabasa ng aking kwento. Mag-ingat po sana tayo palagi.